Reyes. Aalis ako papuntang Amerika, 2 linggo. Kasama ko ang sekretarya kong si Isabel. Sabihin mo na lang sa asawa kong si Elena. May biglaang inspeksyon sa planta natin sa Cebu. Ang isang pangungusap na iyon ay sapat na upang ang hangin sa malawak na entrance hall na napapalibutan ng malamig na marmol ay biglang manigas sa pagitan nilang dalawa. Ngunit ang asawa niya, na karaniwang nag-aayos ng kanyang mga gamit, ay hindi mahagilap kahit saan ngayong umaga. Hindi man lang namalayan ng mayabang na lalaking ito, na nakangisi pa, na may isang malaki at tiyak na problema na bumabalot sa buong mansyon. Hindi niya alam na makalipas ang ilang oras, haharapin niya ang pinakamalaking pagsisisi sa kanyang buhay at itutulak siya sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Ang maliwanag na sikat ng araw ng taglagas ay tumatagos sa malawak na sala ng bahay na may mataas na kisame. Isang mansyon na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso na nakatayo sa isang eksklusibong subdivision sa Metro Manila. Ang may-ari nito, si Ricardo Roxas, 58 taong gulang, ay nasa harap ng salamin. Inaayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling custom-made na suit at nasisiyahang humuhuni. Hoy, Reyes, nailagay mo na ba ang mga maleta sa kotse? Sigaw ni Ricardo habang pabagsak na umuupo sa sofa sa sala. Ang matandang mayordomo, si Mang Reyes, na tahimik na nakatayo sa isang sulok ng silid, ay magalang na yumuko. Opo, senyor. Handa na po ang lahat. Ang service car po ay naghihintay na sa labas ng gate. Si Mang Reyes ay isang veteranong kasambahay na nagsilbi sa pamilya Roxas ng higit 30 taon. Hindi siya kailanman nagpapakita ng emosyon at ginagawa lamang ang kanyang trabaho. Para kay Ricardo, si Mang Reyes ay isang maginhawang kasangkapan na nakakapagsalita. Sinulyapan ni Ricardo ang kanyang relong nagkakahalaga ng milyon-milyong piso at napamura. Nasaan na ba si Elena? Aalis na ang asawa niya papuntang abroad pero wala man lang dito para maghatid. Talagang hanggang ngayon, wala pa ring modo at walang kuwentang babae. Binibigyan ko siya ng marangyang buhay bilang isang may bahay gamit ang perang pinaghirapan ko, pero wala man lang kahit katiting na pasasalamat. Puro masasakit at mapanirang puri na salita para sa kanyang asawang si Elena ang lumalabas sa bibig ni Ricardo. Si Elena, 55 taong gulang, ay isang simpleng babae na sumuporta sa kanya sa loob ng halos 30 taon nilang pagsasama. Ngunit para kay Ricardo, isa siyang pabigat at sa tuwing bubuksan niya ang kanyang bibig, kahit naririnig ang malulupit na salita ni Ricardo, hindi nagbago ang ekspresyon ni Mang Reyes at nanatiling tahimik. Hindi namalayan ni Ricardo ang malamig at malalim na liwanag na nakatago sa likod ng mga mata nito. Biglang nag-vibrate ang smartphone sa bulsa ng dibdib ni Ricardo. Nang makita niya ang screen, nawala ang punot sa kanyang noo at lumuwag ang kanyang ngiti. Oh, Isabel, napatawag ka? Hindi ka na makapaghintay? Ang tumatawag ay ang kanyang 28 taong gulang na executive secretary. Ang malambing na boses nito na maririnig mula sa speaker ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Sir Ricardo, nandito na po ako sa first class lounge sa airport. Bilisan niyo po. Sobrang excited na po ako sa 2-week trip natin sa Amerika. Ha ha ha, papunta na ako. Dumaan tayo sa Hawaii bago pumunta ng Los Angeles. Huwag kang mag-alala. Bibilhin ko para sa'yo ang kahit anong bagong labas na bag ng brand na gusto mo. Wow! Ang galing nyo talaga, sir. Hindi po ba nahalata ng misis nyo? Siyempre hindi. Ang manhid ng babaeng yon. Hanggat gumagawa ako ng mga palusot, hinding-hindi niya malalaman. Para lang siyang katulong. Ang nararapat lang na kasama ko ay isang bata at magandang babae na tulad mo. Nagpakawala pa si Ricardo ng mga matatamis na salita bago ibaba ang telepono ng may kasiyahan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo at tumingin.
nang may pangmamaliit sa nakatayong si Mang Reyes. Makinig ka, Reyes. Gaya ng sinabi ko kanina, sa Amerika ang punta ko. Pero sabihin mo kay Elena na natagalan lang ang inspeksyon ko sa planta sa Cebu. Ayokong mag-alala siya. Pero ang totoo, nakakainis lang pakinggan ang mga reklamo niyang parang mahirap. Hindi agad sumagot si Mang Reyes. Ibinaba niya lang ng bahagya ang kanyang mukha na puno ng kunot at nanatili sa isang kakaibang katahimikan. Hoy! Nakikinig ka ba, Reyes? Huwag na huwag mong sasabihin sa asawa ko. Inis na sigaw ni Ricardo. Sa wakas, ay itinaas ni Mang Reyes ang kanyang mukha at dahan-dahang nagsalita. Masusunod po, Senyor. Wala po akong sasabihin kay Senyora Elena. Mabuti. Ah, teka. Paggising ni Elena, sabihin mo sa kanya na huwag niyang lilinisin ang opisina ko. May mahahalagang dokumento doon na ayokong makita ng iba. Pagkasabi nito, nagmamadaling lumabas ng pinto si Ricardo. Nang isuot niya ang kanyang sapatos na gawa sa balat at hahawakan na sana ang mabigat na pinto ng entrance. Mula sa likuran, isang boses ni Mang Reyes na mas malalim at mas malamig kaysa dati ang umalingaw-ngaw. Ano na naman? Nagmamadali ako. Inis na lumingon si Ricardo. Tinitigan siya ng diretso ni Mang Reyes at akmang may sasabihin. Ngunit, umiling lang ito ng bahagya at malalim na yumuko. Wala po. Mag-iingat po kayo sa inyong paglalakbay. Mahaba po ang biyahe, kaya sana'y mag-ingat po kayo sa inyong mga hakbang. Sak! Ang O! A mo! Bantayan mong mabuti ang bahay na to. Ngumisi lang si Ricardo. Binuksan ang pinto at sumakay sa naghihintay na sasakyan. Nang mawala ang tunog ng sasakyan, muling bumalot ang katahimikan sa mansyon. Sa entrance hall na walang tao, dahan-dahang itinaas ni Mang Reyes ang kanyang mukha. Sa kanyang kamay, mahigpit na hawak niya ang isang piraso ng dokumento at ang susi ng bahay na ipinagkatiwala sa kanya ni Elena. Mag-ingat po kayo sa pag-alis. Kahit na hinding-hindi nyo na muling mabubuksan ang pintong ito. Ang tahimik na bulong ni Mang Reyes ay nawala sa malamig at walang taong espasyo. Hindi niya alam na ang Amerika na kanyang patutunguhan ay ang pasukan sa isang impyerno na hinding-hindi na niya matatakasan. Ilang oras bago magising si Ricardo Roxas na nasasabik sa kanyang biyahe kasama ang kabit. Sa dilim ng alas 4 ng umaga, sa isang simpleng silid na may malamig na sahig, isinara ng kanyang asawang si Elena Roxas. 55 ang zipper ng isang maliit na Boston bag na nakapatong sa kama. Sa kabila ng paninirahan sa isang mansyon na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, ang tanging ibinigay kay Elena ay isang maliit na silid sa hilagang bahagi ng bahay na hindi nasisikatan ng araw. Halos walang personal na gamit sa loob. Walang mamahaling alahas, walang branded na damit si Elena. Ito ay patunay na sa loob ng 30 taon, hindi siya pinayagang magkaroon ng kahit anong sarili niya sa bahay na iyon. Ito na ang katapusan ng lahat. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang hawakan ng bag at dahan-dahang huminga ng malalim sa loob ng 30 taon. Ang mansyon na ito ay hindi isang tahanan para sa kanya, kundi isang malamig na bilangguan. Noong una silang ikasal, mabait pa si Ricardo, ngunit nang magsimulang umunlad ang kanyang kumpanya, bigla itong nagbago. Nagsimula siyang mambabae nang walang anumang pagsisisi. Ilang araw pa lang ang nakalipas, habang nakaupo si Ricardo sa sala, binato niya si Elena ng masasakit na salita. Hoy, Elena, wala ka talagang dating. Nakakahiya kang isama. Nagmumukha tuloy akong mahirap. Isang babaeng simple at hindi nakapag-aral na tulad mo. Hindi ka mabubuhay kung wala ang apelyido ko. Kumakain ka lang dahil sa perang pinaghirapan ko. Kaya manahimik ka na lang dyan at linisin mo ang sahig na parang dinidilaan mo. Mga mapanlait na tingin, masasakit na salita. Sa kabila ng lahat, hindi kailangan sumagot si Elena. Tahimik lang siyang nakatingin sa sahig. Pinipigilan ang lahat ng kanyang emosyon at nananatiling tahimik.
Inakala ni Ricardo na ang katahimikan ni Elena ay tanda ng lubos na pagsunod, kaya lalo siyang naging mayabang. Ngunit hindi niya alam ang isang mahalagang katotohanan. O baka naman, binago niya ang kanyang mga alaala para umayon sa gusto niya. Ang Roxas Holdings ay hindi lumago dahil sa galing ni Ricardo. Ito ay dahil ang yumaong ama ni Elena ay nagbigay ng malaking tulong pinansyal sa kumpanya ni Ricardo na noon ay malapit ng malugi. Bukod dito, si Elena mismo ang palihim na nakipag-usap at nagpakumbaba sa mahahalagang kliyente na muntik nang mawala. Si Ricardo ay isang hubad na hari na nakaupo lang sa trono ng pagiging presidente. Hindi natatakot si Elena, kaya siya nagtiis. Matiyaga niyang hinintay ang araw na ito. Ang araw kung kailan handa na ang lahat para bawiin ang lahat at durugin siya ng walang awa. Nang lumabas si Elena sa silid at maglakad sa madilim na pasilyo, naroon na ang matandang mayordomo, si Mang Reyes, na tahimik na naghihintay. Mang Reyes, tawag ni Elena. Agad na yumuko ng malalim, napakalalim, si Mang Reyes. Senyora, hindi ko po masukat ang lahat ng inyong tiniis. Maraming salamat po sa inyong pagtitiis. May bahagyang panginginig sa boses ni Mang Reyes. Salamat, Mang Reyes, dahil sa iyo, nakayanan ko hanggang ngayon. Heto po, maingat na iniabot ni Elena ang isang makapal na brown envelope at ang master key ng mansyon sa kamay ni Mang Reyes. Sa loob ng envelope ay ang mga mahahalagang dokumento na pinakaayaw makita ni Ricardo at ang pirmado ng divorce papers. Nakatanggap ko na po. Pagkaalis ni Senyor papuntang Amerika, gagawin ko po ang lahat ayon sa plano. Salamat. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo. Sabihin mo lang kay Ricardo na isinuko ko na ang bahay at umalis na ako. Ngumiti ng mahinahon si Elena kay Mang Reyes at tinalikuran ang mansyon na puno ng 30 taon ng pagdurusa nang hindi man lang lumilingon. Sa malamig na hangin bago sumikat ang araw. Sa labas ng mabigat na gate, isang itim na sasakyan ang tahimik na naghihintay na nakaandar ang makina. Nang lumapit si Elena, bumukas ang pinto ng driver's seat at isang matandang lalaki na nakasuot ng formal na suit ang bumaba at yumuko ng malalim. Sinusundo na po kita, ma'am. Nang makita ang mukha nito, bahagyang ngumiti si Elena. Matagal din tayong hindi nagkita, Mr. Garcia. Hindi ko inasahan na ikaw pa ang susundo sa akin. Si Mr. Garcia, ang dating vice-presidente ng Roxas Holdings na inalis sa kumpanya dahil sa pagtutol sa mapang-abusong pamamalakad ni Ricardo. Dalawang taong hindi dapat magkakilala ay nagtagpo ngayon sa katahimikan ng madaling araw. Lahat po ng ito ay para sa araw na ito. Sige po, pasok na kayo. Nang sumakay si Elena sa likurang upuan na magalang na binuksan ni Mr. Garcia at dahan-dahang umandar ang sasakyan, biglang nag-vibrate ang kanyang smartphone. Nang makita ang pangalan ng nagpadala sa screen, isang malamig at matalim na liwanag na hindi pa nakikita dati ang lumitaw sa mga mata ni Elena. Handa na po ang lahat sa panig ng Amerika. Nakalatag na ang bitag. Bahagyang tumango si Elena at tinitigan ang langit ng Maynila na nagsisimula ng lumiwanag sa labas ng bintana. Sige na, Ricardo. Sa lugar na akala mo ay paraiso, sisimulan na ang pagtatanghal ng impyerno. Sa sandaling tumapak ang kanyang asawa sa Amerika, ang buhay nito ay guguho. Ang mitsa ay hawak na ngayon ng kanyang asawa. Los Angeles International Airport. Ang maliwanag na asul na langit at ang nakakasilaw na sikat ng araw ng California ay sumalubong kina Ricardo Roxas at Isabel paglabas nila sa arrival gate. Matapos ang komportableng flight sa first class, inayos ni Ricardo ang kanyang mamahaling salamin sa mata at ngumiti ng may buong pagtitiwala. Kamusta, Isabel? Ito ang hangin ng Los Angeles. Sa loob ng 2 linggo,
Ikaw ang aking prinsesa. Wow, ang galing, sir. Maraming salamat po talaga. Nakakahiyaman kay Ma'am Elena. Pero ang ganitong klaseng biyahe ay sayang lang sa isang simpleng tulad niya, di ba? Hahaha. Tama ka dyan. Malamang, nasa murang supermarket yun ngayon at namimili ng mga gulay na nakasale. Iba ang mundo natin sa kanila. Inakbayan ni Ricardo si Isabel at naglakad papunta sa VIP exit na para bang ipinagyayabang ito sa lahat. Ang nasa isip niya lang ay ang pananatili sa isang napakamahal na hotel, pamimili sa mga branded na tindahan, at ang matatamis na sandali kasama ang kanyang magandang kabit. Ngunit, paglabas nila ng VIP exit, biglang natigilan si Ricardo. Teka, anong nangyayari? Sa harap niya, wala ang itim na stretch na limousine na dapat sana'y naghihintay sa kanila. Wala ring driver na may hawak na placard na may nakasulat na Roxas Holdings. Sir, nasaan na po yung sundo natin? Naka-heels po ako, gusto ko nang umupo. Reklamo ni Isabel. Kakaiba. Inutusan ko si Reyes na ayusin ang pinakamagandang serbisyo sa pamamagitan ng branch natin dito. Sandali lang, hindi maitago ni Ricardo ang kanyang inis. Kinuha ang smartphone mula sa bulsa at tinawagan ang mayordomo niyang si Mang Reyes sa Pilipinas. Pagkatapos ng ilang ring, isang mahinahong boses ang sumagot. Hello? Bahay po ng mga Roxas? Hoy, Reyes! Anong nangyayari? Nandito na kami sa L. A, pero wala yung sundo namin. Nagkamali ka ba sa pag-aayos? Sigaw ni Ricardo. Napalingon sa kanya ang ibang mga turista. Ngunit hindi ito pinansin ni Ricardo at patuloy na sumigaw sa telepono. Walang pagbabago sa tono. Kalmadong sumagot si Mang Reyes. Paumanhin po, senyor. Ang lahat po ng arrangement para sa business trip ninyo ay si Senyora Elena po ang nag-asikaso. Kaya wala po akong masabi tungkol diyan. Ano? Si Elena? Ipinagkatiwala mo sa walang alam na babaeng yon ang pag-aayos? Opo. Si Senyora po ang nagsabi na siya na ang bahala sa lahat. Ang sabi po niya, may espesyal na arrangement siyang inihanda para sa inyo. Espesyal na arrangement? Paanong makakagawa ng matinong bagay ang babaeng yon na hindi man lang nakapag-aral? Siguradong may ginawa na namang kapalpakan. Hanggang kailan niya ba ako balak hilahin pababa? Ang parasitong yun. Nagmura si Ricardo at biglang ibinaba ang telepono. Habang nagpapakawala ng masasakit na salita para sa kanyang asawa, isang maliit na pagdududa ang nagsimulang sumibol sa kanyang isipan. Bakit naman biglang nag-ayos ng mga bagay-bagay si Elena na laging tahimik at sunod-sunuran lang sa kanya? Nakakainis talaga yung asawa niyo, sir. Ipinapahiya kayo. Hindi ka panipaniwala. Gatong pa ni Isabel. Noon din, may nagsalita. Mr. Roxas, hinihintay ko po kayo. Isang matatas na Tagalog ang narinig nila mula sa likuran. Paglingon nila, isang Phil-Am na lalaki na nakasuot ng kulay abong suit at may malamig na tingin ang nakatayo doon. Sino ka? Ako po si Arthur Villanueva mula sa Lloyd Company, ang partner natin dito. Ako po ang inatasang mag-asikaso sa inyo sa inspection na ito. Walang inabot na business card si Arthur at tinitigan lang si Ricardo ng walang ekspresyon. Ang kilos niya ay hindi angkop para sa isang presidente ng kumpanya mula sa Pilipinas na may transaksyon na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Napakalamig ng kanyang pakikitungo. Ang tagal mo, Arthur. Nasaan ang limousine? Mukhang nagkamali ang walang kuwenta kong asawa sa pag-aayos. Pero dapat kayo ang umayos niyan, di ba? Mayabang na reklamo ni Ricardo. Bahagyang kumunot ang noo ni Arthur at sinabi sa isang matigas na boses, walang limousine na nakabook para sa inyo. At saka, Mr. Roxas, may kaunting problema. Problema? Ano yun? Sabihin mo, ang sweet niyo po sa napakamahal na hotel sa Beverly Hills na dapat ninyong tutuluyan, kanina lang po ay nakansela. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Sino ang gumawa ng ganoong kabaliwan? Ako ang presidente ng Roxas Holdings.
I-book mo ulit ngayon din. Hindi nagbago ang malamig na tingin ni Arthur habang kinakalikot ang kanyang tablet at sinabi ang isang malupit na katotohanan. Imposible po. Ang lahat ng credit card ninyo, kasama na ang corporate card, ay suspendido na. Sa ngayon, hindi kayo makakapag-book kahit ng isang motel na nagkakahalaga ng Ano? Suspendido ang mga card ko? Biglang namutla si Ricardo. Si Isabel na katabi niya ay nagsimula na ring magpanik. Ano pong ibig sabihin yan? Imposible. Nagkakamali lang kayo. May bilyon-bilyong piso sa mga account ko. Kinuha ni Ricardo ang kanyang wallet mula sa bulsa at nanginginig na inabot ang kanyang gold card kay Arthur. Ngunit bago pa niya magawa iyon, isa pang nakakagimbal na salita ang binitiwan ni Arthur. Mr. Roxas, wag na po nating pahabain pa ito. Kakatanggap ko lang po ng tawag mula sa head office sa Pilipinas. Epektibo ngayong umaga. Tinanggal na po kayo bilang presidente ng Roxas Holdings. Sa ilalim ng nakakasilaw na sikat ng araw ng Los Angeles, pinagpawisan ng malamig si Ricardo. Ang mga gulong ng kanyang perpektong buhay ay nagsimula ng umikot sa isang nakakatakot na paraan. Tinanggal bilang presidente? Huwag kang magbiro. Alam mo ba kung sino ang kausap mo, bata? Ang nakakairitang sigaw ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa arrival lobby ng Los Angeles International Airport. Ang mga turista mula sa iba't ibang bansa ay nagtatakang tinitingnan ang matandang Pilipinong namumula sa galit at tumatalsik ang laway. Ngunit dahil sa sobrang taas ng pride, wala nang pakialam si Ricardo sa tingin ng iba. Ako ang pinuno ng Roxas Holdings. Hindi ako pwedeng tanggalin ng mga hamak na opisyal na hindi naman nagmula sa pamilya ng nagtatag. Kapag nagpatuloy kayo sa masamang biro na yan, wawasakin ko ang buong kumpanya ninyo. Sigaw ni Ricardo na halos lumabas na ang ugat sa leeg. Ngunit ang PhilAm na si Arthur Villanueva ay nanatiling kalmado na parang yelo. Hindi po ito biro. Ito po ay opisyal na desisyon ng Board of Directors. Wala na po kayong anumang kapangyarihan. At saka, pakihinaan po ang boses ninyo. Nasa Amerika po tayo. Kung tawagin kayo ng security bilang isang kahina-hinalang tao, wala po akong magagawa. Natigilan si Ricardo sa malamig na salita ni Arthur. Ngunit ang kanyang pride na mas mataas pa sa Mount Everest ay mariing tumatanggi na tanggapin ang katotohanan. Si Elena. Yung babaeng yon, nagmura si Ricardo. Ang ganito kadetalyadong pananabotahe ay siguradong gawa ng isang taong may koneksyon sa head office sa Pilipinas. At napagpasyahan niyang ang kanyang asawang si Elena na biglang nagbago ng mga arrangement sa biyahe, ang may kagagawan ng lahat. Ang tangang babaeng yon, hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya. Nanginginig na kinuha ni Ricardo ang kanyang smartphone at tinawagan ang numero ni Elena sa Pilipinas. Alam niyang hating gabi na sa Pilipinas, ngunit wala siyang pakialam. Pagkatapos ng ilang mahabang ring, isang pamilyar na boses ang sumagot. Hello, ang kalmadong boses ni Elena na parang walang nangyari. Nang marinig ito, sumabog ang lahat ng galit na pinipigilan ni Ricardo. Hoy Elena! Anong kapalpakan na naman ang ginawa mo? Suspendido ang mga credit card ko. At may mga kalokohang balita akong natatanggap mula sa kumpanya. Ano to? Magpaliwanag ka. Tanging mahinang paghinga lang ang naririnig mula sa kabilang linya. Hindi sumasagot si Elena. Ang katahimikan na iyon ay lalong nagpainit ng ulo ni Ricardo. Huwag kang manahimik diyan! Sumagot ka! Ikaw na hindi man lang nakatapos ng high school. Nakialam ka ba sa mga bagay sa kumpanya? May nag-utos ba sa'yo? Alam mo ba kung gaano ka kawalang hiya sa ginagawa mo? Ang boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Si Isabel na katabi niya ay hinihila ang kanyang damit. Sir, nakakahiya po. Pero, marahas niya itong iwinaksi. Makinig ka, Elena. Kung wala ang perang pinaghirapan ko, wala ka man lang pambili ng bigas bukas. Isa kang walang silbing parasito. Kung wala ako, isa ka lang basura na mamamatay sa tabi-tabi.
Isipin mo nga kung kaninong pera ang ginagamit mo para matulog sa malambot na kama sa mansyon na yan. Ito ang pinagsama-samang masasakit na salita na palihim niyang ibinabato kay Elena sa loob ng 30 taon. Ayusin mo ang mga card ko ngayon din. At tumawag ka sa head office sa Pilipinas at humingi ka ng tawad. Kung gagawin mo yan, palalampasin ko to at hahayaan kitang manatili sa bahay na yan. Isang maliit at malamig na tawa mula kay Elena ang pumutol sa sinasabi ni Ricardo. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 30 taon nilang pagsasama na narinig niya ang ganitong klaseng tawa. Isang tawa ng isang mananalo na kinukutya ang kanyang biktima. Anong tinatawa-tawa mo dyan, ha? Biglang ibinaba ni Elena ang telepono. Ilang beses man niyang subukang tumawag ulit. Isang malamig na boses lang ang sumasagot. The number you have dialed is currently not in service. Hinarangan na ni Elena ang lahat ng tawag mula sa kanya. Ang babaeng yon, tumakas. Akmang ibabato ni Ricardo ang kanyang smartphone sa sahig. Ngunit napigilan niya sa huling sandali. Nanaig ang takot na baka mawalan siya ng paraan para makipag-ugnayan kaninuman kung masisira ito. Si Arthur, na malamig na nanonood sa kanyang kaawa-awang kalagayan, ay nagsalita. Mr. Roxas, hanggang dito na lang po ang serbisyo ko. Wala na po akong obligasyon o oras para samahan ang isang ordinaryong turista na tulad ninyo. Teka, Dadwan, lumingon si Arthur at sinabi ang isang malupit na katotohanan habang nakatalikod. Ang smartphone na hawak ninyo, nakapangalan po yan sa kumpanya, tama? Kakatanggap ko lang po ng balita na sa loob ng ilang minuto, puputulin na rin ang communication service niyan. Well then, enjoy your Los Angeles tour. Teka, Arthur, pakiusap. Babayaran kita kahit magkano mamaya. Kahit hotel lang. Hindi pinansin ni Arthur ang desperadong sigaw ni Ricardo at nawala sa gitna ng mga tao. Naiwang tulala si Ricardo. Hindi magamit ang credit card. Puputulin ang cellphone ng kumpanya. Kinansela ang hotel na ni-reserve. Ang tanging pera niya ay ilang daang dolyar na nasa bulsa niya para sa tip. Sir, isang napakalamig na boses ang narinig niya mula sa gilid. Paglingon niya, si Isabel, ang kabit niya na kanina lang ay malambing pa, ay nakahalukip-kip at tinitingnan siya na parang isang kaaway. Seryoso po ba na suspendido ang mga card niyo? Pinangakuan niyo po ako ng branded na bag, di ba? Huwag niyo pong sabihin, wala kayong kahit isang sentimo. Halata ang pang-aalipusta sa boses ni Isabel. Ang tunay na impyerno para kay Ricardo ay magsisimula na. Sa isang banyaga at hindi kilalang lupain, kasama ang babaeng ito, na ngayon ay nagpapakita ng tunay na kulay. Sa kabilang panig ng karagatang Pasipiko, habang si Ricardo ay iniiwan ng kanyang kabit at bumabagsak sa kailaliman ng impyerno sa Los Angeles, sa Pilipinas, tuluyan ng sumikat ang araw. Ang sentro ng Maynila ay nagsisimula ng maging abala. Sa gitna ng business district ng Makati, ang marangyang gusali ng Roxas Holdings ay tahimik na binaybay ng isang itim na sasakyan na lulan sina Elena at ang dating vice-presidente na si Mr. Garcia. Ngayong araw, sa special conference room sa pinakamataas na palapag ng gusaling ito, isang emergency board of directors meeting ang nakatakdang idaos na yayanig sa kinabukasan ng kumpanya. Pagbaba ni Elena sa sasakyan at pagpasok sa lobby, nagawa sa marmol kasama si Mr. Garcia. Isang boses ang pumigil sa kanila. Aba, hindi ko akalain na may lakas pa kayo ng loob na magpakita rito. Nakakatawa. Isang matandang lalaki na may kasamang 5 malalaking security guard ang nakatayo roon na may mapanuyang ngiti. Ito si Mr.
Cruz, ang Executive Vice President ng Roxas Holdings at kilalang pinakamatapat na alipores ni Ricardo, si Mr. Cruz ang tumulong kay Ricardo na gamitin ang pera ng kumpanya para sa pansariling luho mula nang maluklok ito bilang presidente. Siya rin ang may pakana sa pagpapatalsik kay Mr. Garcia sa kumpanya. EVP Cruz, padaanin mo kami. Narito kami para sa pulong ngayon ayon sa tamang proseso. Seryosong sabi ni Mr. Garcia. Ngumisi lang si Mr. Cruz. Tamang proseso? Huwag niyo na akong lokohin, Mr. Garcia. Ang tangkang pag-agaw sa kumpanya habang nasa abroad si President Ricardo ay isang kaduwagan. Pagkasabi nito, ibinaling ni Mr. Cruz ang kanyang malamig at malagkit na tingin kay Elena na katabi ni Mr. Garcia. Pero nagulat ako. Ang sabi sa akin ni Presidente, isa ka lang daw na katulong na hindi lumalabas ng bahay. Hindi ko akalain na may balak ka palang agawin ang kumpanya. Hoy, ikaw! Tiningnan ni Mr. Cruz si Elena na para bang isang maruming basura. Narinig ko na lahat mula kay Presidente. Hindi ka raw nakapagtapos ng high school, di ba? Isang babaeng walang alam sa negosyo, na ang tanging alam ay maglinis ng sahig, ay gustong dumalo sa pulong ng kumpanya. Nakakatawa. Alam mo ba kung gaano ka kawalang hiya? Ang masasakit na salita ni Mr. Cruz ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby. Maging ang mga security guard sa likod niya ay napangisi na parang kinukutya si Elena. Kung wala si President Ricardo, malamang isa ka ng patay sa tabi-tabi. Isang parasitong walang utang na loob. Matapos kang tulungan ng dakilang presidente, ngayon ay gusto mo pang nakawin ang kumpanya na parang isang pusang magnanakaw. Nakakadiri ka. Kahit anong masasakit na salita ang ibato sa kanya, hindi nagbago ang ekspresyon ni Elena. Tahimik lang siyang nakatitig sa mukha ni Mr. Cruz na nagsisigaw. Ang ganap na katahimikan na iyon ay lalong nakasakit sa pride ni Mr. Cruz at nagpainit ng kanyang ulo. Anong klaseng tingin yan? Sumagot ka! Basurang hindi nakapag-aral. Hindi sumagot si Elena. Para sa kanya na nagtiis sa loob ng 30 taon sa ilalim ni Ricardo, ang mga murang panlalait ni Mr. Cruz ay parang hangin lang. Ngunit sa paningin ng iba, mukhang si Elena ang talunan at walang masabi. Nakakatakot na babae. Hoy, kayo! Pumitik si Mr. Cruz at agad na pinalibutan ng 5 security guards sina Elena at Mr. Garcia. Itapon niyo palabas ng gusali ang mga trespasser na. Yan! Kung manlaban, isumbong niyo sa pulis para sa trespassing at obstruction of business. Bilisan niyo. Opo! Ang malalaking braso ng mga guard ay akmang hahawak sa balikat ni Elena. Sinubukan silang pigilan ni Mr. Garcia. Tigilan niyo yan! Ngunit marami sila. Si Elena ay napapaligiran na ng malalaking lalaki, isang sitwasyong wala ng takas. Kung magpapatuloy ito, bago pa sila makarating sa conference room, dadalhin na sila sa pulis at lahat ay mawawalan ng saysay. Isang ngiti ng tagumpay ang lumitaw sa mukha ni Mr. Cruz. Noon din, bitawan niyo ang maruruming kamay ninyo kay Elena. Isang matatag at may autoridad na boses ang umalingaw-ngaw sa malawak na lobby. Nang marinig ang boses na iyon, biglang namutla si Mr. Cruz. Ang boses na yan, imposible! Natigilan ang mga security guard. Lumingon si Mr. Cruz na nanginginig. Doon, bumababa mula sa isang mamahaling sasakyan, isang matandang babae na may tungkod ang dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanila. Hindi maaari. Bakit kayo nandito? Ang boses ni Mr. Cruz ay nanginginig sa takot. Ito ang ina ni Ricardo, ang nagtatag ng Roxas Holdings, si Doña Consuelo Roxas, ang matriarka na itinuring na ulyanin at walang silbi ni Ricardo
at ipinatapon sa isang pasilidad sa isang liblib na probinsya. Mr. Cruz, mukhang naging napakayabang mo na sa pakikipag-usap sa aking manugang. Ang matalim na tingin ni Doña Consuelo ay tumusok kay Mr. Cruz. Ang pinakamalaking sikreto at alas ni Elena ay malapit ng mabunyag. Ang tunog ng tungkod ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw sa malamig na marmol na sahig ng entrance hall. Ang mga security guard na natakot sa autoridad na dala ng asawa ng yumaong nagtatag ng kumpanya ay kusa na lang binitawan si Elena at umatras. "Di Doña, bakit po kayo nandito?" Ang sabi po ni Presidente, malubha na raw po ang demensya ninyo at bedridden na sa isang pasilidad sa probinsya. Nanginginig na sabi ni Mr. Cruz, "Hindi, itinuring akong ulyanin ni Ricardo dahil hadlang ako sa kanyang pagwaldas ng pera ng kumpanya at ipinatapon ako sa isang napakalayong pasilidad na parang kulungan. Hinihintay niya lang akong mamatay doon ng miserable." Ang boses ni Doña Consuelo ay puno ng malalim na pagkadismaya at galit sa sariling anak. Pero iniligtas ako ni Elena. Lihim siyang bumibisita sa pasilidad. Inilipat ako sa isang mapagkakatiwalaang ospital at patuloy na prinotektahan. Kung wala si Elena, matagal na akong nawala. Hindi maaari. Paanong magkakaroon ng ganoong kalaking pera at kapangyarihan ng basurang babaeng yan na hindi man lang nakapagtapos ng high school? Nagpanik si Mr. Cruz at muling nagbato ng masasakit na salita kay Elena. "Narinig ko kay Presidente. Binibigyan lang yan ng kakarampot na allowance kada buwan at kinokontrol. Isang parasito. Paanong magagawa yan ng isang walang silbing babae?" Kahit sa gitna ng mga panlalait, nanatiling tahimik si Elena at tinitingnan si Mr. Cruz na may awa sa kanyang mga mata. "Basura? Parasito? Buahahahaha?" Isang malakas na tawa mula kay Doña Consuelo ang umalingaw-ngaw sa lobby. "Mr. Cruz, naniwala ka talaga sa mga kasinungalingan ni Ricardo at wala kang kaalam-alam, ano? Wala nang maging presidente si Ricardo? Kaninong utak sa tingin mo ang nasa likod ng lahat ng malalaking kontrata, urban development projects at international expansion na ipinagmamalaki niya? Siyempre, galing yun sa galing sa pagnenegosyo ni President Ricardo. Lahat yun ay mula sa mga proposal na isinulat ni Elena gabi-gabi ng mag-isa. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Cruz. Huminto sa pag-aaral si Elena sa high school. Oo, iyon ay para tulungan ang kanyang amang may sakit na ibangon ang kumpanyang baon sa utang. Sa pamamagitan ng sariling sikap, natutunan niya ang pagnenegosyo at matagumpay na naisalba ang kumpanya. At siya ang nagbigay ng malaking pautang sa Roxas Holdings na noon ay malapit ng malugi, ang pinakamalaking nagligtas sa atin. Ang walang kakayahang si Ricardo ang naiinggit sa kanyang talento at ang tanging paraan para mapanatili ang kanyang manipis na pride ay ang maliitin siya dahil hindi siya nakapagtapos. Ang sikretong itinatago ni Ricardo sa loob ng 30 taon, ang katotohanan na si Elena ay hindi isang ordinaryong may bahay, kundi isang henyo sa pagnenegosyo na palihim na sumusuporta at kumokontrol sa kumpanya. Hindi ako naniniwala sa mga kasinungalingang yan. Hoy kayo, itapon niyo palabas ang matandang to at ang babaeng yan. Ang utos ni President Ricardo ang batas. Sigaw ni Mr. Cruz na parang nababaliw. Ngunit bago pa niya mautusan ang mga guard, nagsalita si Elena sa unang pagkakataon. Sa isang mahinahon, ngunit nakakakilabot na boses. EVP Cruz, ang 500 milyong pisong ninakaw mo 3 taon na ang nakalipas gamit ang isang dummy company at ang ebidensya na ang gastos sa biyahe ni Ricardo kasama ang kabit niya ay kinuha mula sa pondo ng kumpanya. Ha? Ang huling kulay ay nawala sa mukha ni Mr. Cruz. Tumabi ka. O gusto mong tumawag ako ng pulis dito mismo? Sa malupit na deklarasyon ni Elena, napaluhod si Mr. Cruz. Naintindihan na rin ng mga security guard na delikado na ang sitwasyon at dahan-dahang umalis.
Sa lobby na ngayon ay kontrolado na nila. Si Mr. Garcia, ang dating vice-presidente, ay yumuko ng malalim at pinindot ang button ng elevator. Halina po kayo, Madam President Elena at Donya. Hinihintay na po kayo ng mga miyembro ng board. Ang pinto ng elevator papunta sa pinakamataas na palapag ay dahan-dahang nagsara. Ang nakakatakot na ganti ng asawang nagtiis sa loob ng 30 taon ay magsisimula na sa harap ng mga opisyal. Samantala, si Ricardo, na walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa Pilipinas, ay inabandona ng kanyang kabit sa kalsada ng Los Angeles at nahaharap sa isang hindi kapani-paniwalang kawalan ng pag-asa. Sa arrival lobby ng Los Angeles International Airport, matapos malaman ang nakakagimbal na katotohanan na suspendido ang kanyang mga credit card at tinanggal siya sa kumpanya, isa pang malupit na dagok ang sumalubong kay Ricardo. Isabel! Teka lang! Nagkakamali lang sila. Tatawag ako sa Pilipinas agad. Hinabol ni Ricardo si Isabel, ngunit marahas nitong iwinaksi ang kanyang kamay. Huwag mo nga akong hawakan! Nakakadiri. Isabel, sabi mo mahal mo ako. Sabi mo, gagawa tayo ng magagandang alaala sa Amerika. Sa desperadong sigaw ni Ricardo, isang malamig na ngiti ng pang-aalipusta ang lumitaw sa mukha ni Isabel. Baliw ka ba? Ang minahal ko ay ang pera mo at ang posisyon mo bilang presidente. Ngayong wala na yan. Isa ka na lang matandang walang trabaho. Isang basura. Ano? Anong sinabi mo sa akin? Huwag kang sumigaw. Tatawag ako ng pulis. At saka, inis na tiningnan ni Isabel si Ricardo. Ang yabang mong maliitin si Ma'am Elena na wala raw siyang alam at parasito na hindi mabubuhay kung wala ka. Pero ang totoo, ikaw pala ang walang silbi, di ba? Inagaw lahat ng asawa mo na iwang walang pera sa Amerika. Kaawa-awa ka. Nakakatawa, matapos magbato ng pinakamasakit na salita. Iniwan ni Isabel si Ricardo na tulala. Ginamit ang sarili niyang credit card, sumakay ng taxi, at umalis mag-isa. Naiwang mag-isa. Nanginginig na kinuha ni Ricardo ang kanyang smartphone upang humingi ng tulong sa Pilipinas. Ngunit ang antenna mark sa screen ay tuluyan ng nawala. At ang salitang, "No service," ang nakalagay. Gaya ng sinabi ni Arthur, tuluyan ng pinutol ang kanyang communication service. Imposible. Hindi ito maaaring mangyari. Ang tanging pera sa kanyang bulsa ay ilang daang dolyar. Nasa isang malayong bansa siya. Hindi marunong mag-Ingles at ngayon ay isang palaboy na walang matutuluyan. Samantala, sa Pilipinas, sa special conference room sa pinakamataas na palapag ng Roxas Holdings, nang bumukas ang mabigat na pinto at pumasok sina Elena, Doña Consuelo at Mr. Garcia, isang bulungan at pagkabigla ang kumalat sa halos 20 opisyal na Bakit nandito si Doña at ang asawa ni President Ricardo? Anong nangyayari? Hindi pinansin ni Elena ang naguguluhang mga opisyal. Diretsyong naglakad patungo sa upuan sa gitna. Pagkatapos ay inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa. Magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa pagdalo sa biglaang pulong na ito. Ang matatag na boses ni Elena ay umalingaw-ngaw sa silid at agad na natahimik ang lahat. Simulan na natin ang emergency resolution para sa post-approval ng pagtanggal kay Ricardo Roxas bilang presidente at para sa pagsasampa ng kasong kriminal para sa special breach of trust. Kasong kriminal? Isang opisyal sa harap ang biglang tumayo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Elena at sinunyasan si Mr. Garcia. Binuksan ni Mr. Garcia ang projector at sa malaking screen, lumabas ang mga diagram na nagpapakita ng komplikadong daloy ng pera
at napakaraming ebidensya. Ang mga ilegal na paglilipat ng pondo ni Ricardo sa pamamagitan ng mga dummy company sa loob ng 10 taon, ang paggamit ng pera ng kumpanya para sa personal na luho at ang pagbibigay ng mamahaling kondo sa kanyang mga kabit. Ang kabuuang danyos ay umaabot sa 3 bilyong piso. 3 bilyon! Nagpanik ang buong silid. Bakit walang nakapansin nito? Anong ginagawa ng audit department? Habang nagkakagulo, muling nagsalita si Elena sa isang mahinahon ngunit puno ng galit na boses. Dahil inilipat niya sa ibang pwesto ang lahat ng taong kumokontra sa kanya at pinalibutan ang sarili ng mga yes man tulad ni EVP Cruz para pagtakpan ang kanyang mga gawain sa loob ng 30 taon para protektahan ang kumpanyang ito at ang buhay ni Donya. Nagpanggap akong isang walang alam at walang silbing asawa sa ilalim niya. Naalala ni Elena ang lahat ng masasakit na salita na ibinato sa kanya ni Ricardo at bahagyang napapikit ang mga panlalait niya. Tahimik ko lang tinanggap para hindi siya maghinala at para makumpleto ko ang mga matibay na ebidensyang ito. Ngayong nasa Amerika siya, isang lugar na hindi niya matatakasan, lilinisin na natin ang lahat ng dumi. Ang mga salita ni Elena ay may bigat na tanging isang taong nagtiis ng matagal na panahon ang makakapagbigay. Walang opisyal na makasagot. Lahat ay nadala sa kanyang matatag na determinasyon. Sa sandaling iyon, sa Pilipinas, napagdesisyonan na ang pagbagsak ni Ricardo at ang pagsisimula ng kanyang pag-aresto. Bumalik tayo sa Los Angeles. Palubog na ang araw at ang tuyong hangin ng West Coast ay nagsisimula ng lumamig. Hirap na hinihila ni Ricardo ang kanyang mamahaling maleta habang naghahanap ng murang motel. Ngunit dahil hindi siya marunong mag-Ingles at kakaunti na lang ang kanyang pera, wala siyang mahanap na matutuluyan. Dahil sa pagod, gutom at matinding stress, nanghihina na ang kanyang mga binti at napadpad siya sa isang madilim na eskinita. Nang mamalayan niya, biglang nag-iba ang paligid. Ang mga pader ay puno ng mga nakakatakot na graffiti, mga bintanang basag at isang masangsang na amoy. Napunta siya sa pinakadelikadong lugar sa Los Angeles. Nasaan ako? May tao ba? Taxi? Nanginginig na bulong ni Ricardo. Noong sandaling iyon, mula sa dilim, ilang malalaking lalaki na may masamang anyo ang lumabas, na may nakakatakot na tawa. Tiningnan nila ang mamahaling damit, relo, at maleta ni Ricardo, at dahan-dahan siyang pinalibutan. Sa kanilang mga kamay, may mga kutsilyong kumikinang sa dilim. Wag! Ibibigay ko ang pera ko. Wag niyo lang akong patayin. Sa madilim na eskinita ng Los Angeles, sumigaw si Ricardo ng kaawa-awa, walang bakas ng kanyang dating kayabangan. Ilang oras pa lang ang nakalipas, umiinom siya ng champagne sa first class. Ngunit ngayon, nakaluhod siya sa maruming semento. Nanginginig habang pinalilibutan ng mga holdapper. Sabi mo, ibibigay mo pera mo ha, matanda. Pero lahat ng card mo, error. Malaki ang kasalanan mo sa pagsisinungaling. Itinutok ng leader ng grupo ang malamig na talim ng kutsilyo sa lalamunan ni Ricardo. Hindi makasigaw si Ricardo at nanginginig ang kanyang mga ngipin. Itong relo, 3 milyon ang halaga niyan. Itong suit, itong maleta, lahat sa inyo na. Dapat kanina mo pa sinabi yan. Marahas na hinubad ng mga holdapper ang kanyang mamahaling suit at pilit na kinuha ang kanyang relong nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kinuha rin nila ang kanyang maleta na puno ng laman. Ang naiwan ay isang matandang lalaki na nakapantalon na lang at itinapon sa tabi ng basurahan. Hindi makapagsalita si Ricardo. Sa loob ng 30 taon,
Naniwala siya na pera at kapangyarihan ang sukatan ng halaga ng isang tao. Minamaliit niya ang mga walang pera bilang mga parasito at ang mga hindi nakapag-aral bilang basura. Ngunit ngayon, nang mawala ang lahat ng iyon, napagtanto niya na wala siyang pinagkaiba sa basurang nakakalat sa eskinita. Tulong! Tulungan niyo ako! Nanginginig na gumapang siya palabas ng eskinita at naglakad sa gitna ng gabi. Walang pumapansin sa kanya. Iniiwasan siya ng mga tao. Nang makarating siya sa isang pampublikong telepono, isang huling pag-asa ang pumasok sa kanyang isipan. Tama! Doon! Ang lugar ko! Ang kastilyong itinayo ko. Nanginginig na pinindot niya ang numero ng telepono ng kanyang mansyon sa Pilipinas gamit ang kanyang alaala. Wala siyang card o cellphone. Wala siyang pambayad para sa international call. Ngunit ang numerong ito dapat sumagot bilang collect call, mahabang ring. Parang awa mo na. Sagutin mo, Reyes. Kakampi kita, di ba? Mayordomo kita. Click. Isang tunog ng pagsagot. Hello. Bahay po ng mga Roxas. Ang pamilyar na boses ni Mang Reyes. Nang marinig ang boses na iyon, bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Ricardo. Reyes. Ako to, si Ricardo. Tulungan mo ako. Tumawag ka sa embahada at pasunduin mo ako. Kinuha lahat ng gamit ko. Wala na akong pera. Umiiyak si Ricardo na parang isang bata. Ngunit si Mang Reyes, sa kabilang linya, ay hindi nagpakita ng anumang gulat o pag-aalala. Isang napakalamig na katahimikan ang namagitan sa kanila. Hoy, Reyes, nakikinig ka ba? Magpadala ka ng pera. Sabihin mo kay Elena. Kalimutan na niya ang lahat. Tulungan niya ako. Pagkatapos ng katahimikan, nagsalita si Mang Reyes. Ang boses niya ay hindi na ang boses ng isang masunuring katulong, kundi ng isang taong may malalim na galit at pang-aalipusta. Senyor, paumanhin po. Ngunit imposible po iyan. Ano? Imposible? Anong pinagsasabi mo sa amo mo? Pinagbawalan po ako ni Senyora na sabihin sa inyo ang anuman. Ngunit dahil sa sitwasyon, sasabihin ko na po. Kaninang umaga po, natapos na ni Senyora ang kontrata sa pagbebenta ng bahay na ito at iniwan na niya ang susi. Ang pagmamay-ari po ng lupain at gusaling ito ay nailipat na sa iba. Ibig sabihin, hindi na po ito ang inyong bahay. Ano? Parang may gumuho sa isip ni Ricardo. Ibinenta? Ang kastilyo ko? Ang babaeng yon? Huwag kang magbiro. Pera ko ang ginamit diyan. Hindi po, senyor. Ang paunang bayad para sa pagpapatayo ng bahay na iyan at ang perang sumuporta sa pagbabayad ng utang. Sa loob ng maraming taon ay galing po sa personal na yaman na pinamamahalaan ni Senyora. Kayo po ay abala sa pagwaldas ng pera ng kumpanya at hindi ninyo pinansin ang budget ng pamilya. Iyan po ang naging kapahamakan ninyo. Ang mga salita ni Mang Reyes ay parang matalim na kutsilyong tumusok sa puso ni Ricardo. Sinungaling! Ikaw Reyes, nasaan ka ngayon? Bakit dyan ka sumasagot? Tinatapos ko na po ang pag-aayos ng aking mga gamit. Matapos matanggap ang retirement pay mula kay Senyora. Pagkatapos po ng tawag na ito, lilipat na po ako sa aking bagong tirahan. Sabi po ni Senyora, may inihanda siyang espesyal na lugar para sa inyo. Espesyal na lugar? Saan? Nasaan si Elena? Malalaman niyo rin po iyan sa lalong madaling panahon. Kung gayon, Senyor, maraming salamat po sa 30 taon. Paalam. Teka, huwag mong ibaba. Reyes, pakiusap. Huwag. Toot, toot, toot. Ang walang awang tunog ng pagputol ng linya ay umalingaw-ngaw sa gabi ng Los Angeles. Napaupo si Ricardo. Hawak ang telepono. Wala na siyang babalikan. Wala na siyang kakampi sa kanyang bansa. Noon din, Mr. Ricardo Roxas, tama po ba? Isang mababang boses ang narinig niya mula sa likuran. Paglingon niya, 2 pulis ng Los Angeles at isang pamilyar na mukha ang nakatayo roon.
Nandoon si Arthur Villanueva, ang PhilAm na nag-iwan sa kanya sa airport. Ngunit katabi nito ay isang investigador na Pilipino na may matalim na tingin na ipinadala mula sa National Bureau of Investigation, NBI. Ricardo Roxas, may arrest warrant ka para sa kasong malakihang estafa at special breach of trust sa Pilipinas. Halika na, may naghihintay na bagong bahay para sa iyo sa Pilipinas. Naramdaman ni Ricardo ang malamig na posa sa kanyang mga pulso. Sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa, sa wakas ay naintindihan niya. Ang espesyal na lugar na inihanda ng kanyang asawang si Elena ay hindi isang mansyon na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, kundi isang malamig at makitid na selda na walang bintana. Bitawan niyo ako. Sinasabi ko sa inyo, bitawan niyo ako. Alam niyo ba kung sino ako? Ako si Ricardo Roxas, ang presidente ng Roxas Holdings, sa loob ng interrogation room ng Los Angeles Police Department, na napapalibutan ng mga pader na semento. Ang kaawa-awang sigaw ni Ricardo ay walang saysay na umalingaw-ngaw. Nakasuot siya ng hindi kasukat na damit na ipinahiram ng pulisya. Nanginginig sa galit habang tinititigan ang investigador sa harap niya. Magkakaroon ng malaking problema sa international relations. Sa tingin niyo ba makakalusot kayo sa pagtrato sa akin? Isang kinatawan ng business community ng ganito? Ang kayabangan ni Ricardo ay nakakaawa na. Ngunit si Agent Sato, ang investigador mula sa Pilipinas, ay nanatiling walang ekspresyon. Mr. Roxas, kahit anong isigaw mo, kumpleto ang ebidensyang ipinadala mula sa Pilipinas. Ang 3 bilyong pisong winaldas mo sa pera ng kumpanya sa loob ng 10 taon na itinago sa iba't ibang offshore accounts. Alam na namin ang lahat ng daloy niyan. 3 bilyon. Imposibleng ganoon kalaki. Nagkakamali kayo. Hindi kami nagkakamali. At ang nagbigay sa amin ng lahat ng ebidensyang iyan ay walang iba kundi ang iyong asawa, si Elena Roxas. Sa mga salitang iyon, natigilan si Ricardo. Ngunit sa sumunod na sandali, namula ang kanyang mukha sa galit at akmang sisipain ang upuan. Ang tangang babaeng yon. Anong alam ni Elena? Hindi man lang siya nakatapos ng high school. Walang alam sa negosyo. Isa lang siyang katulong. Walang utak yon bukod sa paglilinis at paglalaba. Isang parasitong hindi mabubuhay kung wala ako. Imposibleng maintindihan niya ang mga ganyang dokumento. Patuloy na lumalabas ang masasakit na salita mula sa bibig ni Ricardo. Ang matinding takot at pagkabalisa ay lalong nagpalala sa kanyang mapanlait na pagtingin sa asawa. Ang trabaho lang niya ay manahimik at maglinis ng sahig. Kaninong pera ba ang ginagamit niya para magkaroon ng marangyang buhay? Ang walang utang na loob na yon. Pagbalik ko sa Pilipinas, makikita niya. Hindi ko siya bibigyan kahit 1 sentimo ng alimony at itatapon ko siya sa kalsada. Habang nagsisigaw si Ricardo, tahimik lang siyang pinapanood ni Agent Sato. Ang katahimikan na iyon ay lalong nag-udyok sa kanyang pagkabalisa. Hoy! Nakikinig ka ba? Patawagin mo si Elena. Takutin mo. Hindi. Kumbinsihin mo siyang bawiin ang ebidensya. Away mag-asawa lang to. Hindi dapat makialam ang pulis. Paumanhin. Mr. Roxas, pero naisampa na po ng asawa ninyo ang divorce papers. At ang asawa ninyo na minamaliit ninyo dahil hindi nakapagtapos ay siya palang majority shareholder ng Roxas Holdings at ang lehitimong tagapagmana ng tunay na pamilyang nagtatag nito. Ano? Tuluyang huminto ang pag-iisip ni Ricardo. Majority shareholder? Tagapagmana? Anong pinagsasabi mo? Ang babaeng yon na parang manika, na hindi man lang sumasagot? Sinungaling. Hindi ako maniniwala sa ganyang kasinungalingan. Ang ama ni Elena ay isang hamak na may-ari lang ng maliit na pabrika. Ako ang nagligtas sa kanila. Ako. Hindi po.
Kayo po ang malapit ng malugi noon, at ang kumpanya ng ama ng asawa ninyo ay hindi isang maliit na pabrika, kundi ang orihinal na Santos Conglomerate, isa sa mga higanteng kumpanya na sumuporta sa ekonomiya ng Pilipinas. Ginamit niyo lang po ang pangalan nila para ubusin ang yaman ng kumpanya. Ang malamig na pahayag ni Agent Sato ay winasak mula sa pundasyon ang huwad na kastilyong itinayo ni Ricardo sa loob ng 30 taon. Samantala, sa Pilipinas, sa head office ng Roxas Holdings, matapos matanggap ang balita ng pag-aresto sa Los Angeles, nagkagulo ang buong kumpanya, lalo na si EVP Cruz, ang alipores ni Ricardo, na tuluyan nang nawala sa sarili. Huwag kayong pumasok! Huwag kayong papasok sa opisina ko. Nilak ni Mr. Cruz ang pinto ng kanyang opisina at desperadong isinubo ang napakaraming dokumento sa shredder. Ang noo niya ay pinagpapawisan at ang kanyang mga mata ay namumula. Sabi niya tinago na niya lahat ng ebidensya. Sa huli, isang babae lang ang tumalo sa kanya. Pinulit niya ang lahat ng dokumento na ebidensya ng kanyang pagnanakaw. Ngunit noon, isang mahinahon at malinaw na boses ng babae ang narinig mula sa speaker ng silid. EVP Cruz, walang saysay ang ginagawa ninyo. Ang shredder sa silid na iyan ay pinahinto na namin gamit ang remote control. Ano? Nagmamadaling pinindot ni Mr. Cruz ang switch ng makina. Ngunit hindi ito gumana. Bukod dito, ang malaking monitor sa pader ng kanyang opisina ay biglang umilaw. At lumitaw ang imahe ni Elena na nakaupo sa conference room. Elena, sino ka sa akala mo? Isang hamak na asawa lang ng presidente. Huwag mo akong pakialaman. Sigaw ni Mr. Cruz sa monitor. Anong magagawa ng isang tulad mo? Sa tingin mo, mapapatakbo mo ang kumpanyang ito na puno ng mga edukadong tao, ikaw na hindi man lang nakapagtapos ng high school? Umalis ka dyan. Magnanakaw. Si Elena sa screen ay tinanggap ang lahat ng sigaw ni Mr. Cruz nang may ganap na katahimikan. Ang katahimikan na iyon ay mas nakakatakot para kay Mr. Cruz kaysa sa anumang sigaw. Mr. Cruz, hanggang sa huli, ang sukatan ninyo sa halaga ng isang tao ay ang edukasyon at posisyon. Ang isang taong may ganyang kasamang puso ay hindi kailanman maiintindihan ang damdamin ng mga empleyadong sumuporta sa kumpanyang ito. Isang tao pa ang lumitaw sa tabi ni Elena. Sir, sinusundo na po namin kayo. Ito si Mr. Garcia, ang dating vice-presidente na pilit na inalis ni Mr. Cruz. Sa likod niya ay ilang uniformadong pulis. Umatras si Mr. Cruz hanggang sa bintana. Wala na siyang matatakbuhan. Ang posisyon at karangalan na kanyang pinoprotektahan ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Noon, isang huling makahulugang salita ang binitiwan ni Elena sa monitor. Ipapakita ko sa inyo at kay Ricardo ang tunay na katotohanan. Kung ano ang inyong niyurakan sa loob ng 30 taon. Sa mga salita ni Elena, nanginginig na napaupo si Mr. Cruz sa sahig. Sa gitna ng pagkabalisa at takot, ang mga kaaway ay malapit ng madurog ng walang awa sa special conference room ng Roxas Holdings. Habang papalubog ang araw sa mga gusali ng Maynila, ang hangin sa loob ay nag-aapoy. Dahan-dahang tumayo si Elena, hawak ang isang luma at kupas na recorder. Mga Ginoo, may isang bagay na laging sinasabi si Ricardo Roxas sa loob ng 30 taon. Pinatugtog niya ang recorder. Mula rito, umalingaw-ngaw ang nakakabinging sigaw ni Ricardo sa kanilang bahay noon. Hoy, Elena! Sino ka para pakialaman ang henyong desisyon ko sa pagnenegosyo? Ikaw na hindi man lang nakapag-aral? Ang maliit na pabrika ng tatay mo ay basura na sana kung hindi ko pinulot. Ang dapat mo lang gawin habang buhay ay dilaan ang paanan ko. Para sitong hindi nakapagtapos. Nang marinig ang masamang boses ni Ricardo, yumuko ang mga opisyal. Ito ang tunay na kulay ng taong hinahangaan nilang karismatikong presidente. Pinatay ni Elena ang recorder
at hinayaan ang katahimikan na mamayani. Ang katahimikan na iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang talumpati. Sinabi niyang tinulungan niya ang aking ama. Ngunit ang totoo, kabaliktaran. 30 taon na ang nakalipas nang magkaproblema sa pera ang kumpanya ng aking ama, si Ricardo, na nagpapanggap na disipulo niya. Ang palihim na kumausap sa mga kliyente at marunong inagaw ang kumpanya. Nagulat ang buong silid. Ninakaw niya ang world-class patent ng aking ama sa precision technology at ginamit ito para itayo ang kumpanyang ito. Itinulak niya ang aking ama sa kawalan ng pag-asa at ikinulong ako, ang kanyang anak, sa bahay bilang isang walang silbing asawa para manahimik. Ang dahilan kung bakit hindi ako nakapagtapos ay dahil winaldas niya ang pambayad ko sa eskwela at nagdamot maging sa gastos sa libing ng aking ama. Kapag sinusubukan kong magtrabaho, sinasampal niya ako at sinasabing sinisiraan ko ang pangalan niya. Sa unang pagkakataon, lumuha si Elena. Ngunit bago pa ito tumulo, pinigilan ito ng kanyang matatag na kalooban. Naghihintay ako. Naghintay ako sa sandaling ubusin niya ang teknolohiyang ninakaw niya, maging kampante, at hindi na mapansin na nabubulok na ang kanyang pundasyon. At sa pagdating ng isa pang testigo, noon, bumukas ang mabigat na pinto sa likod ng silid. Paumanhin kong nahuli ako, Elena. Isang matandang lalaki na naka-wheelchair ang pumasok. Nang makita siya ng mga matatandang opisyal, napasigaw sila. Si Chairman Hasegawa, ito ang isa sa mga nagtatag ng Santos Conglomerate, isang maalamat na engineer na ipinahayag na namatay dahil sa sakit. 20 taon na ang nakalipas dahil sa kagagawan ni Ricardo. Buhay si Chairman Hasegawa? Oo, iniligtas ako ni Elena. Pinilit ako ni Ricardo na pirmahan ang isang peking kasulatan ng utang. Kinuha ang lahat ng yaman ko at ipinatapon ako sa isang nursing home na kulungan. Ngunit si Elena, sa loob ng 30 taon, ay palihim na tumutulong sa akin. Lahat para sa araw na ito, para ibunyag ang kasinungalingan ng lalaking iyon. Itinaas ni Chairman Hasegawa ang isang kontrata. Nakasulat dito na ang lahat ng karapatan sa Roxas Holdings ay dapat na minana ni Elena, pinalitan at itinago ito ni Ricardo. Ngunit ngayon, babalik na ang kumpanya sa tunay na may-ari. Ang nakakagulat na katotohanan ay nagpatahimik sa lahat. Naintindihan nila na si Elena ay hindi isang biktima, kundi isang diyosa ng paghihiganti na nagplano sa buong buhay niya para bawiin ang lahat. Noon, isang video call mula sa Los Angeles ang pumasok sa telepono ni Elena. Elena! Elena! Ikaw ba yan? Tulungan mo ako. Impyerno dito. Sinasaktan ako ng mga pulis. Sabihin mong nagkakamali lang sila. Sa screen, ang kaawa-awang itsura ni Ricardo, umiiyak at may sipon sa isang malamig na bench sa presinto. Ikinonekta ni Elena ang screen sa malaking monitor ng silid sa harap ng lahat ng opisyal. Ipinakita ang pagbagsak ng dating hari. Ricardo, mukhang hindi mo pa rin naiintindihan kung ano ang nawala sa iyo. Ang boses ni Elena ay mas malamig kaysa dati. Ano? Ako ang presidente. Pag-aari kita. Isang tangang hindi nakapagtapos. Huwag mo akong utusan! Sigaw ni Ricardo sa screen. Ngunit hindi nagalit si Elena. Ngumiti lang siya ng may gilas at kalupitan. Hindi. Wala ka ng anuman. Ang kumpanya, bahay, yaman, at ako, lahat ay bumalik na sa akin. Nasaan na pala ang sekretarya mong si Isabel? Ang babaeng yon. Tumakas. Ninakaw ang huling pera ko. Oo. Ako ang nagsabi sa kanya kung paano tumakas. Paalam, Ricardo. Ang natitirang bahagi ng iyong buhay ay magiging walang katapusang pagbabayad sala sa mga taong iyong niyurakan. Sa isang pindot, pinatay ni Elena ang tawag. Natahimik ang buong silid. Pagkatapos ng 30 taong katahimikan, nabunyag ang katotohanan. Ilang araw ang lumipas. Sa arrival gate ng Ninoy Aquino International Airport,
Isang kakaibang kaguluhan ang nagaganap. Ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter ay walang tigil na kumikislap. Sa gitna nito, ang dating golden boy ng industriya, si Ricardo Roxas. Mula Los Angeles, ipinasa siya sa mga awtoridad ng Pilipinas. Nakaposas at nakayuko, isang kaawa-awang itsura. Mr. Roxas, totoo ba ang 3 bilyong estafa? Totoo bang minamaltrato ninyo ang inyong asawa? Totoo bang hindi ninyo tunay na anak ang inyong anak? Walang awang tanong mula sa media. Wala nang magawa si Ricardo, kundi yumuko. Ang mga taong dati niyang minamaliit ay parang mga dambuhalang halimaw na ngayon. Ilang oras ang lumipas, dinala si Ricardo hindi sa presinto, kundi sa malaking hall ng Roxas Holdings. Sa harap ni Ricardo ay si Leo, ang anak niya. Leo! Tulungan mo ako! Baliw na ang nanay mo. Ikaw ang tagapagmana ko. Ngunit ang mukha ni Leo ay malamig, walang bakas ng paggalang. Tatay, hanggang ngayon, sarili mo lang ang iniisip mo ano? Mahinahon niyang sabi. Ang ipinagmamalaki mong edukasyon ko, ang pag-aaral ko sa abroad, at ang sikretong yaman mo, lahat yan ay nasa ilalim ng kontrol ni nanay. Ipinakita ni Leo ang isang folder. Ito ang listahan ng mga bearer bonds mo na itinago mo. Kinuha ko sa safe habang abala ka sa kabit mo. Hindi. Si nanay ang nagplano para makuha ko to. Hindi kita itinuring na ama. Ang nagpalaki at nagturo sa akin ng tunay na pamumuno ay si nanay, na umiiyak gabi-gabi, pero nag-aaral para sa akin. Leo, tinatraidor mo ako? Anak kita. Hindi ito pagtatraidor. Ito ay lehitimong pagmamana. Ang patent na ninakaw mo, ang tunay na may karapatan, ay si nanay at ang sinumang aprubahan niya. Hindi kasama ang pangalan mo. Huminga ng malalim si Leo. At ang huling dagok. Itong DNA test ko, may genetic na sakit sa pamilya niyo. Pero wala ako niyan. Dahil hindi ako tunay mong anak. Ampon ako. Mula sa pamilya ng isang pinagkakatiwalaang kaibigan ni Lolo. Sa loob ng 30 taon, nag-alaga ka ng anak ng iba. Iniisip na kadugo mo. Nakakatawa, di ba? Hindi ay. Isang hayop na sigaw ang kumawala kay Ricardo. Ang lahat ng pinaniniwalaan niya, kumpanya, bahay, yaman, maging ang sariling dugo, ay isang malaking kasinungalingan, isang masalimuot na paghihiganti na inihanda ng kanyang asawa. Paalam, Mr. Roxas, sabi ni Leo, habang ipinapakita ang isa pang dokumento. Ang gastos sa kulungan mo at sa kaso mo, kinuha ko na lahat mula sa sikretong account mo. Wala nang natira. Lahat ay ibinigay ko sa bagong foundation ni nanay. Isang walang awang tunog ng pagputol ang narinig at nagdilim ang screen. Tinitigan ni Ricardo ang kanyang kaawa-awang refleksyon at umunggol na parang isang hayop. Samantala, sa Pilipinas, tahimik na nakatingin si Elena sa langit. Pagkatapos ng 30 taon, nabawi na niya ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ang kwento ay nagtapos. Ngunit ang tunay na hustisya para kay Ricardo ay nagsisimula pa lang sa isang mahaba at madilim na daan.